Hello mga kabibig! Welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay ng YouTuber sa balat ng YouTube. Ako si Kabibig, maglabag-labag na daw with evidence. Ako po, ano itong bagong pasabog ni Isko Moreno tungkol sa Plaza Vicente del Fierro sa Gagalangin Tondo, na kung saan ako bibigyan ng oras ni Isko Moreno itong sinto congressman na to ay Valeriano, at may isang pasabog na sinabi ni Isko na mahilig kayong mag-imbestiga sa ibang tao, ngunit sariling bakuran nyo, hindi nyo inimbestigahan. Nako, Isko, grabe ka naman magsalita. May pruweba ka ba, Isko, sa mga sinasabi mo? Ay, of course, Isko Moreno will not talk about this issue kung wala siyang pruweba. And I think meron na yatang committee para imbestigahan ito. At kung meron silang nakitang paglabag, of course, managot kayo sa tao, sa mga taxpayer ng Maynila. Hindi lang sa mga taxpayer ng Manila, pati kay Isko Moreno, mga kabibig. Grabe ang revelasyon ni Isko Moreno. Ito kabibig ha, panoorin natin ang revelasyon ni Isko Moreno na nanggigigil din si Isko Moreno sa ginawa ni Valeriano. Ito si Congressman Valeriano talaga. Conservationist. Ito na. Ito tayo. Conservationist. Pasalan niyo po Plaza del Fierro. Hala. May marka ng national parang heritage o protected site. Andun pa yung rebulto. O ginawang parang sabungan. Yan sa District 2. O sino nagpagawa? O tingnan nyo yung nakapangalan doon, kahit burahin pa nila. Hala. Nakapangalan yung pangalan ng congressman. Oo. Kala ko nga, Plaza Valeriano na yun. Oo. Plaza del Fierro yun. Ibang uri itong mga to. Oo, totoo lang. Kung makapag-imbestiga kayo ng ibang tao, yung sarili nyo, ayaw nyo imbestiga. Kung makapag-imbestiga kayo ng ibang tao, yung sarili nyo, ayaw nyong pag-imbestigahan. Hala ka! Ang bigat. Sobrang bigat. Naku. Di ba? At saka kalaunan, malalaman ng tao. Yung mga pabahay natin. Ako, Diyos ko. Iniimbestigahan na rin naman na yan. Oo. Anak. Conservation. So yun, kabibig ha. Yun ang conservationalist, hikayat ni Isko Moreno. Tingnan yung Plaza Vicente del Fierro sa Gagalangin Tondo, na kung saan parang ginawang parang sabungan ni Valeriano. At sinabi pa ni Isko, kung makapag-imbestiga kayo sa ibang tao kaysa sarili nyo, imbestigahan nyo. Naku mga kabibig, iba din ang ni Isko Moreno. Ito din ang komento ng mga netizen. Nawala, Yorme, ang trademark ng plaza. Nagmukha tulong hawla o sabungan ang plaza. Di mo na makita pag nag-drive ka on the other side ng rotonda. Yun na. Pagpatuloy nyo po yan, Yorme, hubaran nyo po ang mga kurakot na mga politiko. Yan mga kabibig, na-mention yun ni Isko Moreno na mahilig kayo mag-imbestiga sa ibang tao, pero yung sarili nyo, hindi nyo maimbestigahan. Ay, nako po, ito ha. Ito pa ang isang video mga kabibig na kung saan grabe din si Yorme. Oo, ito kabibig ha, manood tayo kay Yorme. Believe na ako kay Isko Moreno kabibig. Noon, parang si Isko is very silent lang siya sa kanyang achievement. Pero ngayon, parang todo talaga si Isko Moreno. Ito na. Sa mga proyekto nito. Ay sinabi ko naman, magpaalam sila, humingi sila ng building permit. O si Congressman Erwin Cheng, nagpunta kasama si Congressman na Ermix Junicio. Oh. You can even ask them. May dalawang kongresista pala na nakikipagpulong kay Isko sa mga proyekto nila. Parang noon, parang proyekto lang sila, pero ngayon talagang binisita nila si Isko Moreno at nagpaalam sila, nakipagpulong sila, the same time nakipagpaalam sila sa mga proyektong gagawin nila sa Maynila.
pinagkaitan ko ba yung distrito nila, na 5th District at District 1 ng programa ng gobyerno? Hindi. Inaprobahan ko lahat. Sabi ko kay Andres, makabubuti itong gawain ng congressman. Apply na kayo ng building permit. And so on and so forth. Approve. Kahit matanong niyo po, masalubong niyo si Congressman na Erwin Cheng. Hindi ko yan kapartido, ha? Gusto ko lang malaman ninyo. No, hindi ko yan nakakasama. Malamang hindi pa nga po ako binoto niyan. But just the same, tapos na ang halalan. Magtulong-tulong tayo. O nagsabit siya ng mga programa. Inaprobahan ko. Pinabitin niyang programa. Inaprobahan ko. Pinaayos ko pa yung papel. Yan, kaya kasama si Andres. Diba? Para sa mga taga-Maynila, wala nang halong politika. Kapakanan ng mga taga-Maynila. Hindi yung pa-imbestiga pa, sarili mo, ayaw mong imbestiga, magpapagawa ka ng 19 million na barangay hall sa Pangasinan. Yung sarili mo, ayaw mong pa-imbestiga ka sa iba. Nagpagawa ka ng 19 million na barangay hall. Imbis na aminin na lang yung pagkakamali, para bang sila lang ang tama sa mundo. Basta ako, may pananagutan ako sa mga taga-Maynila. Papagawa sila ng pumping station, hindi gumagana. Tapos ituturo nila DPWH. Pero sa totoo, sila nagsabi sa DPWH, ipagawa nyo yan. Kinakarga sa CDF nila. Huwag na kayo magsinungaling. Binobola nyo na lang yung lelang yung panot. Ang mabobola nyo na lang, yung sarili ninyo. Alam na. Naku, dami pala itong mga tinatagong sikreto ng ibang congressman. Ibinulgara ni Isko. Naku, tama nga ang sinabi ni Isko. Mahilig kayo magpa-imbestiga sa ibang tao, pero kayo, mga tinatago yung sikreto, nabulgar na ni Isko. So, kayo pala ang dapat pa-imbestigahan. Nakaupo kayo dyan. Tapos yung mga baho nyo, tinatago nyo. Pero ngayon, Isko is ready to divulge everything. Naku, sino kaya ang mapapahiya nito? Ang taong bayan, yung mga pagawain na yan, congressman ang nagtuturo. Hala. Ang nagdidikta. In fact, pamisa-misang pa, inaaway pa ang DPWH. Uy, pondo ko yan. Uy, distrito ko yan. Dapat dumaan sa akin yan. At madalas yan, kontraktor nila yan. Ngayon, nakita ko yung interview. Ang tinuturo, DPWH. Kawawan DPWH. Yung congressman, nagtuturuan pa. Pinagawa yan nung sinundan ko. Ikaw, 7 na taon ka na, 6 na taon ka ng congressman. Anong ginawa mo? Hala. Tumatakbo. Pero ginagastosan nyo pa rin. Yun yung sinasabi ko. Kaya kahit ano pa ang bulahin ninyo, yung 2 congressman, kahit sino pa bulahin ninyo, hindi kayo paniniwala ng tao. Kasi talagang niloloko nyo kami. Saan ka nakakita? Kailan pa naging pwede nagagastusin mo pera ng taong bayan? Tama. Bagay, inamin naman nila kami naman ang nagsasabi. Sabi lang, sumunod daw yun sa batas. Ano yung sinunod sa batas? Bangketa. Abogado pa yun. Hala, abogado pa yun. Nagagawa ng batas. At saka lahat po ng barangay hall niya may pangalan niya, no? Oo. Sa kanya ba yun? Hindi ko alam sa Parang kanila. headquarters niya Hindi, sa libingan kasi ganun nakalagay yun. Nilalagyan mo yung, halimbawa, kalsada, lalagyan mo ng pangalan mo. Ibig sabihin, gusto mo doon kay libing. Ganun yun Kung ka nakalibing. Kasi yun ang nakikita ko sa sementeryo ganun. Diba? Lapida. Style naman nila yun. Ako ayoko nung ganung style. Kanya-kanya tayo style. Basta tayo trabaho lang. Pero kung patuloy silang ganyan, makikipagkulitan sila sa atin, sanay naman tayo. Wala namang problema. Para sigurado ako, nagpapagawa kayo ng barangay hall, 49 million. Nagpapagawa kayo ng basketball court, 60 million. Wow. Nagpapagawa kayo ng pumping station. Hindi gumagana, 600 million, 700 million. Dami pala. Tanong, napakinabangan ba namin? Yun. Yun ang dapat imbestigahan. 600 million. Ang daming pera ni mention ni Isko. Milyones ang mention ni Isko. Sabing Isko,
na pakinabangan ba ng taong bayan ng taga Manila? Hindi. Oh. Nagpagawa ka. Ito sa District 2 National Historic Site, Plaza del Piero. Ginawa mo mukhang sabungan. Ngayon, barangay hall na yung plaza. Nasaan na ngayon yung tinatawagan ko nga pala tinatawagan ko ng pansin yung ating mga conservationist. Pasyalan nyo po Plaza del Piero. May marka ng national parang heritage o protected site. Andun pa yung rebulto. Ginawang parang sabungan. Kaya sa District 2. Sino nagpagawa? Tingnan nyo yung nakapangalan doon, kahit burahin pa nila. Nakapangalan yung pangalan ng congressman. Kala ko nga, Plaza Valeriano na yun. Plaza del Piero yun. Ibang klase talaga. Ibang uri itong mga to. Totoo lang. Kung makapag-imbestiga kayo ng ibang tao, yung sarili nyo, ayaw nyo imbestiga. There you go. Diba? At saka kalaunan, malalaman ng tao. Yung mga pabahay natin, Diyos ko, iniimbestigahan na rin naman na yan. Allah. Kaya ako nasasabi yan. Tingnan ninyo. Ako ba namumulitika? Hindi. Tingnan nyo. Balik mo ulit. Balik mo yung makisuyo nga. Yung kay Erwin Chen. Yung meeting po sa kanila. Kahit itanong nyo kay Erwin Chen. Ayan. Alam mo nasa papel niya. Isahan ng project niya. Sino makikinabang? Taga 5th District. Ano mga pinagagawa niya? Pagawaing bayan. Ano yan? Ospital. So there you go, kabibig. Sinagot ni Isko Moreno si Congressman Joel Chua at nadamay pa itong si Congressman Valeriano, mga kabibig, na mahilig kayo mag-imbestiga sa ibang tao pero hindi nyo kayang imbestigahan ang sarili nyo. Naku, grabe ang parinig ni Isko Moreno, kabibig. Alam, may data si Isko May mga dokumento si Isko, mga milyones pa nga, masumobra pa sa 125 million. Meron pa ang 600 million Isko mentioned about the project pero hindi na napakinabangan ng mga taga Manila. Diba? So paano yan? Sabi ni Isko, wala nang maniniwala sa kanila. Sobra ang pambobola nila. Tapos, ang sabihin nila, kasalanan ng DPWH, yung humawak ng programang iyan, mga kontraktor nila. Sabi, bigyan ni Isko galing Nagpagawa sila ng proyekto, mga kontraktor pala nila ang gumagawa ng proyekto. Tapos, kung magkamali-mali na ang proyekto, DPWH na ang dapat ang managot. Sinong kontraktor ba yun? Sa kanila naman. Yan na ang sinasabi ni Isko. Mahilig kayong mag-imbestiga sarili sa ibang tao pero hindi nyo na-imbestigahan yung mga baho, yung mga tinatago yung baho. Sabi ni Isko, maghintay-hintay lang kayo. Malapit na. Mahuhubaran kayo na yung sariling maskara. Naku po. Paano yan mga kabibig? So yun lang po mga kabibig. Ang ating latest lebak-lebak for it. Grabe si Isko. Parang sabi ni Isko, hindi naman ako namumulitika. Merong ang kongresista, dalawang nakipagpulong kay Isko, nagpapresenta ng kailang mga programa na kung ano ang kailang gustong gawin sa kailang mga distrito. Nakita ni Isko na maganda ang kailang mga programa, mga proyekto, approve ni Isko. Tinulungan pa nga sila sa mga papeles ni Isko. Ang gusto ni Isko is magtulungan. Hindi maghilaan, the same time, walang corruption. Diba? Kasi yung perang ginamit nyo para paggawa ng ganito, ng ganyan, hindi sariling pera nyo. Pera ng taong bayan. At mahiya kayo. Nakakahiya talaga. Kaya ngayon, sino nahubaran? Yung mga mahilig mag-imbestiga, pero may tinatagong baho at malapit na niyang ibulgar ni Isko Moreno. Brace yourself, kabibig.
Mahilig silang mag-kiyaw-kiyaw kay VP Sara na 125 million confidential funds. Paano mo ganyan? Sila pala yung... Kaya yung mga taong puro dakdak ng dakdak ng dakdak, sila pala yung may tinatago. Takot malaman ng tao. Ngayon si Isko na nakaupo, binulgar lahat ni Isko. Yung mga pera. Ang dami pala. Mas malala pa, mga kabibig. So, let's wait and see kung ano ang mayayari, mga kabibig, nitong pagbubulgar ni Isko Moreno. 2 congressman he mentioned eh. I'm sure iba kasi Valeriano ito at si Chua. Yun lang, kabibig. Don't forget to like, subscribe, and share this video. Bye everyone. See you next time.